Ito po talaga yung pagkakataon dito Mm. na kasi nung umalis po ako Maynila, wala talagang hindi ako nabigyan ng chance na ma-explain yung sarili ko. Mm. Kaya yung tingin ng tao sa akin, pangit. I mean, gwapo naman ako. I mean, yung judge, yung husga nila ako na depende sa yung mga nangyari sa akin. Para pangit na yung pag-judge nila sa akin. Kasi hindi ko na-explain na yung sarili. Yung trabaho, I mean, kaya ko magtrabaho. Yung, I mean, kung pagkanta lang, kaya kung kanta, mag-acting, yung mga katrabaho lang. Diba? Nung una po, nasasabayan ko, siyempre. Nasasabayan mo ang alin? Diretso Yung yung attitude? yung plastic na kumbaga. So, totoo lang. Okay. May Kasi mga parang plastic. napakabait sa'yo. Tapos, bilang isang probinsyano po, sobrang, nagugulat na lang ako na, parang okay naman kami tapos mariribo lang sa ibang tao na siniraan ka, ganito. Mm. Tapos, ang hirap magtiwala eh. Kaya doon ako na, marami kasi akong trabaho dati. Tapos, siya wala masyadong trabaho. Sige, saraan nila ako sa taas. Okay. Tapos, yung hindi nila na-appreciate. Feel ko lang parang hindi nila nakikita masyado yung Effort mo. effort. Tapos yun, tapos maghirap nga magtiwala. Yung taong pinagkakatiwalaan ko sila lahat. Yun pa yung... Ako talaga, hindi ko na kaya yung pressure. Tama yun Mm. sabihin ko yung pressure. Tsaka yung kahit may discrimination, nararamdaman ko doon. Mm. Discrimination, tsaka yung favoritism na, alam mo yung, halimbawa, ASAP. Sabihin ko na, bahala. ASAP. Yung kanta ko, binibigay Sunday morning, kakantahin ko sa rehearsal, mga ilang oras na. Minsan hindi ko alam yung kanta. Tapos aside pa doon, yung ibang singer, Tuesday pa lang, hanggang ng kanta nila para sa Sunday. Tapos sa akin, ganun po talaga, Sunday morning, binibigay sa akin. Aaralin ko pa yun. Tapos hanggang sa tagal nun, parang kasi ilabi ako, mamaya kakantahin. Tapos papagalitan talaga ako pagka nagkamali sa rehearsal talaga. Talaga, isuntuhin talaga ako. Kaya nga, yung sa akin parang, hindi nila kayang gawin sa iba. Ba't sa akin ba? Yun nga po, hindi ko maintindihan eh. Kaya Pinag-iinit. sa mga kilala ko, sasabihin lang naman sa akin, profession. Ano bang tinatawag ng profession? Ang sa akin lang, nagreklamo po ako. Hindi naman po reklamo, nagtanong. Sabi ko, pwede po bang, ano ba, sa kanila, Tuesday pala, dyan na yung ganda. Bakit sa akin talagang Sunday, bilib sa akin. Baka ganun kabilib sa'yo. Tapos, What do you mean nagwawala ka? Nawawala ka? Nagkakamali ka? Tapos, yun nga po, nung nagtanong ako, pero tagal na yun, saka ako nagtanong na talaga ako. Kasi nangyari po kasi yun, araw-araw ko may taping, Monday to Saturday taping, tapos Sunday ASAP. Sobrang sikat ko, di ba? So, tapos, parang doon ako, sobrang wala kang maayos sa pahinga, tapos ng tulog, tapos ang hirap mag-aral ng kanta. Tapos tinanong ko sila, pwede po bang mas magal? Ang sagot ba naman sa akin, kala mo professional? Ba't ka nagreklamo? Kaya ano gagawin ko? Kasi yun hindi. Nalaman hospital, tapos nung okay na ako, binalik sa TV. Inalaman ko na pagka ganun pala, dapat pull out na ako. Na ganun. Tapos one time pa nga, hindi ako nakapunta sa event kasi sobrang pagod. Hindi ako makatayo. Naligo ko sa bathtub doon. Iyak ako nang iyak hanggang sa nakatulog ko. Hindi ako puntang event. Pinuntahan ako ng manager. Tapos kumatok siya sa bahay. Sumagot ako kasi nagising ako. Sumagot ako. Sabi ko, tulong. Hindi ako makatayo. Sobrang pagod. Sino ba mga naging mo? Kumusta? Okay po. Okay po. Kaya nga, sa tolo po, nung umuwi akong Cebu, sobrang napapasama din at pumasok sa isip ko yun. Alam mo po, iniwan ko lahat ng mga damit ko, mga gamit, iniwan ko po lahat sa Manila. Nagsisi ako, wala na akong mabili. Pero ganun yung utak ko po eh. Actually, may gig ako na sa Cagayan, tapos yung aeroplano is, pag mapawing Manila, may connecting flight sa Cebu, hindi na bumalik sa Manila. May mga iniwan pa akong project ko. Yung Immortal. Iniwan mo as in... Pinagtsagaan ko, hindi ako nanginabak. Oh. Kaya, doon ako parang, nawalan talaga ako ng gana kasi naghirapan ko yun. Tapos hindi ko masyadong kinuha eh. I mean, naisahan tayo. Naisahan ka nino. Account pa. Okay. So, ano na yan? Kumbaga, sa manager mo. Yaya mo. Basta, yun po. Okay. Tapos, yung nangyari yun, parang walang tulog ng gana. Akala ko kasi may pera ako, may dalawa kaya akong commercial. Hindi ako nagkakamali. Ako ang kauna-una ang commercial sa Saridon. Saridon yung gamot. Tapos The Bar, mayroon pa ako. Tapos yun, at teleserye. Mga 1 linggo ako. Halos ilang buwan yun, mga 2 buwan. Saan napunta yung mga pera mo? So, umuwi ka rito sa Cebu. Anong bit-bit mo? Yung mga ilang damit lang. Tapos yung TF ko sa Cagayan. Kasi doon ako galing nag-video. So, umuwi ka rito sa Cebu. Sa time ko na yun, masyado pa tayong bata. Tapos mali ko rin po talaga. Yung desisyon lang agad. Yung talaga yung pinagsisiyan ko na inisip ko na wala rin kasi ako makausap doon. Alam mo po ba, pati pamilya ko, nangyayari din na tinawagan ko, nagsumbong ako. Ako po pinagalitan. Nangihinayang ka ba sa Pagka may panahon na walang racket na darating.
may isip mo yung mga, yung nasa sayo sana pero wala. Mm. Mga just, Ba't ka naiiyak? Anong naalala mo? meron akong pwedeng gawin nun sa mga time na yun na parang mawasan sa akin. Pero hindi ko ginawa. Sinisisi mo sarili mo. Ako. Mm. Pero at the same time, hindi ko po yung sarili ko kasi pag ilang taon kong sinisi sa sarili ko. Kaya Mm. kailangan ko maghanap ng paraan para paano ako makakabago. I mean, ganun talaga, wala tayong magawa eh. Oo. So kung sinisisi, Kasi, alam mo yung sinisi ko yung iba, guys, ganito kasi ginawa niya sa akin, hindi ko alam naman. Nung tinanggap ko siya, kasalanan ko, yung parang mas magaan na tuloy sa akin, mas nakatulong siya sa akin. Sayang po kasi, pati ngayon, ibang premyo ko po, hindi ko pa nakuha. sa PDA, Yes. hindi mo pa nakuha? Kinuha niya, Kinuha nung ng tao. pinagkatiwalaan mo. Bakit hindi mo kinausap para kunin? Usap ko, wala daw, wala na daw. Hindi mo sinumbong sa ABS? Hindi rin sila tumulong. Yung condo ko, binenta ko lang 200,000. Yung kondo mo? Kasi nga, tapos yung presyo nun is nasa mga 1.2. Last year ko pa lang nakuha. Yung Kondo ko. Tapos binenta ko agad. last year nakuha mo yung kondo mo. Yung kondo mo kasi na may panalunan buyer mo na. sa PDA. Tapos, last year mo lang nakuha yung titulo. Diretso transfer dun sa buyer. Dinransfer na sa buyer from 1.2 to 200,000 na lang mo ibinenta. Kasi nung halos parang ayaw nila ibigay. Nang Nung nung sponsor. opo. Tapos sinabi pa na, hindi pa take off na sa akin ng transfer. Tapos yung unit, sira-sira na. Oh. Opo, sira-sira na. Sabi nila, hindi nila mabuksan kasi na-transfer na daw nila sa akin. Wala naman, transfer. Tapos hindi na nila binuksan. Tapos nung napabuksan ko, ang daming gamit. So binuksan nila yun. So may nakatira. Ginawang stock room po. Ngayon dito sa Cebu, ano pinagkakaabalahan ni JR? Ganun po talaga. Magkanta. Tapos pag wala akong gig, mga anak. Basta sa ano po kung walang gig, wala. Kasi wala ka ibang trabaho, kundi ito lang, yung pagigigig mo. Hindi ako isipin mahirap. Maano yung mood ako. Lagi ko pong iniisip kaya. May susunod. Dapat ganun. At saka alam ko pong may susunod kasi ilang taon na ako dito. Naging pa rin trabaho ko. Meron talagang darating. Kaya alam ko nigay ko. Seryoso. Yung asawa ko nga parang, siyempre, hindi masising asawa ba may plano. Future, siyempre, di ba? Tapos mag-aalala, may gig ba next month. Ganun yung buhay ka. Kaya, Hindi nyo alam kung ano napapagod. hindi ako mapagod. Pinag-aalala ko ang pamilya ko. Yung sakit kasi sa May nag-reach out ba sa'yo na kaibigan mo from the industry or ikaw mismo nag-reach out sa kanila para humingi ng suporta, ng tulong? Wala, pero iniisip ko na kasi parang tingin mo sa kanya, kaibigan, tapos pagka Paano pinalala